Unfortunately, wala ako kaming ma-establish na validated information na confirm. So, in fact, hanggang ngayon, nag-aantay po kami. Hindi ho katulad dito sa nangyari, may apparent commission of the crime dahil nandiyan yung video eh. So ang ibig niyo pong sabihin, bilang NBI, hindi niyo nahanap yung taong ito, pero literal niyo itong, sabi niyo, literal, itong pag-assess nyo dun sa statement dahil ito mismo yung nasabi ng Vice President. The problem with your answers, witness, is that kung yan ang sagot mo parati, hindi mo inimbestigahan ng husto. Hindi ho. Because you didn't get the information from your intelligence. You did not get your information from the task force. You did not get your information from the Presidential Security Group. Did you talk to the CIDG? Your Honor? May you answer first. Did you talk to the CIDG? No, Your Honor. No. Sinabi po kanina ni Attorney Lotok na hindi ma-establish ng NBI ang sinasabing pagkuha ng hitman ni VP Sara. Pinabulaanan din ng depensa ang alegasyon na may kinontratang assassin si VP Sara Duterte. Alamin natin ang report mula kay Sheena Torno live mula dyan sa Senado. Sheena. Jade Adadmar, sa kaapat nga na impeachment trial ni VP Sara Duterte ay pinagtibay umano ni Attorney Jeremy Lotok yung naging pahayag at saraysay ng unang testigo ng prosekusyon itong si NBA Senior Agent John Mark Calilong. Kaugnay pa rin ito sa manoy pagbabanta ng bisa sa ilang matataas na opisyal ng bansa. Yan ang sinabi ng dating hepe ng NBI Cybercrime Division na ngayon ay Regional Director na ng NBI BARM. Batay umano ito sa kanilang malalim na investigasyon sa online press conference ng bise noong October at November 2024. Inaisa-isa ni Prosecution Counsel Attorney Amado Liguta ng mga nais silang mapatunayan sa pagharap ni Lotok bilang ikalawang testigo. Kabilang dito ang resulta ng investigasyon ng NBI na nagsasabing seryoso at totoo umano ang pagbabanta ng bise. We considered several factors, Your Honor. Number one, the delivery or manner in which the utterances were spoken. That's one. Number two, the literal meaning of the statement, Your Honor. Number three, the nature of the instruction. And number four, the relationship between the parties. It's indicative of intent that the utterances was deliberately made up by the Vice President, and it really shows serious, actual and real threat. Lumalabas din umano sa investigasyon nila na furious at fuming mad o nagpupuyo sa matinding galit si VP Sara na magbigay ito ng pahayag noong 2024 laban kay Pulong Bongbong Marcos at sa iba pa. Well, nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung Presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir. Iginit pa ni Lotok na may sapat umanong basehan upang masampahan ng criminal complaints ang bise. Ayon sa kanilang investigasyon, may prima facie evidence with reasonable certainty of conviction para ireklamo si VP Sara ng grave threats at inciting to sedition. Gayunman, hindi nasagot ni Lotok ang ilang tanong ng mga setter judges. Kabilang dito ang pagtukoy sa mga kinontratang assassin ng bise. Ang tanong ko, tinuloy niyo ba yung investigasyon para matukoy ang taong ito? Nagtanong kami, Your Honor. We tried to elicit information both from those people who have personal knowledge during the online press conference. Unfortunately, wala ako kaming ma-establish na validated information na confirm. So, in fact, hanggang ngayon, nag-aantay po kami. Hindi ho katulad dito sa nangyari, may apparent commission of the crime dahil nandiyan yung video eh. So ang ibig niyo pong sabihin, bilang NBI, hindi niyo nahanap yung taong ito, pero literal niyo itong, sabi niyo, literal, itong pag-assess niyo dun sa statement dahil ito mismo yung nasabi ng Vice President. Well, Your Honor, if the second highest official of the land sinabi yan, it's hindi ho biro yan.
medyo mabigat ho yan at yung pagkasabi pa niya na may kasamang galit at mga pagmumura. So we took it very serious, Your Honor. Pinasyan din ni Senator Judge Win Gatchalian ang muna'y kakulangan ng koordinasyon ng NBI sa iba pang intelligence agency sa pagsisiyasat sa muna'y banta laban sa Pangulo. Hindi naman kumbinsido si Gatchalian sa naging paliwanag ni Loto. Na threat. Meron ba kayo mismo o kasama ba kayo mismo doon sa pag-iimbestiga ng actual na threat, yung pagkontrata ng tao na pwedeng gawin itong threat na ito? I believe so, Your Honor. The fact na mayroong binuong special task force. At kasali kayo doon? Hindi po ako kasali, Your Honor. Bakit hindi kayo kasali doon? Ako nagtataka dahil kung banta to sa buhay ng ating Pangulo at nanggaling sa opisina ninyo yung source, dapat kasali kayo. Pero kayo mismo, kasali ba kayo doon sa nag-imbestiga ng actual, yung kinontratang tao? At mayroon bang nakitang ganon? Hindi ko masasagot yan, Your Honor. Maging si Senator Judge Alan Peter Cayetano ay nagduda sa lawak ng isinagawang investigasyon ni Lotok. Maging si Cayetano ay pinuna rin ang hindi masagot na tanong kung bakit hindi nakipag-ugnayan ng NBI sa iba pang law enforcement at intelligence agencies. The problem with your answers, witness, is that kung yan ang sagot mo parate, hindi mo inimbestigahan ng husto. Hindi ho. Because you didn't get the information from your intelligence. You did not get your information from the task force. You did not get your information from the Presidential Security Group. Did you talk to the CIDG? Your No, Honor. may you answer first. Did you talk to the CIDG? No, Your Honor. No. Paliwanag pa ni Lotok na batay sa kanilang intelligence gathering sa NBI BARM, may umiiral umanong banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, ngunit hindi ito konektado kay VP Sara. Samantala, tinanong naman ni Senator Judge Bam Aquino ang defense panel kung malinaw bang itinatanggi ng kampo ni VP Sara ang mga alegasyong nakasaad sa Article 4 ng impeachment complaint. Tugon dyan ng depensa. That we maintain our position that we denied it, Your Honor. Okay. It is there in our answer. Sa cross-examination naman o bago mag-adjourn itong Senate Impeachment Court, Jade and Admar, ay kwenasyon nga niyang defense panel itong si Lotok dahil doon sa mga discrepancies sa dokumento, particular na doon sa affidavit of investigation na isinumite ng NBI doon sa Department of Justice dahil magkaiba raw yung petsa nito. Gayon din yung subpoena order na inilabas ng NBI para kay Vice President Sara Duterte, parang humarap nga dahil doon sa manoy threat na natanggap rin ng BISEG. Pinuna rin ng presiding officer yung mga typo error doon sa mga affidavit ng ilang dokumentong ginamit ebidensya ng prosecution. Gayon kasama din doon yung mga affidavit na ilang media personalities na present nga doon sa naging online press conference si VP Sara. Bukas ay pagpapatuloy ng defense panel yung cross-examination kay Lotok bago iharap yung bagong testigo na prosecution. Itong si Atty. Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Jade and Admar. Maraming salamat, Sheena Torno, live mula dyan sa Senado.